What is up my dudes? Ito na naman ako para sa isang bagong episode. Short bike ride lang ulit tayo ngayon. Ang destinasyon natin dito lang within QC. Sigurado ako marami na rin nakapunta dito sa destinasyon natin ngayon. Lalo na yung mga biker dudes natin na taga QC represent. I'm sure napuntahan nyo na to pero ako kasi hindi pa eh. At sobrang tagal ko na rin curious dito sa lugar na to. Simula pa nung lumabas sa balita yung may bagong bike spot dito sa QC. Sobrang na-curious talaga ako. Ito na nga pala yung ating episode 20. Akalain mo yun? Mayroon na tayong episode 20. Your road, you know. What? Your road. At ang destinasyon naman natin ngayon, my dudes, just within the heart of Commonwealth, Quezon City. Ito yung tinatawag nilang Payatas Bike Park. Wow! Sa pagkakaalam ko, ito yung dating dump site pero dinevelop na nila ngayon. Actually, nung 2023 pa, dinevelop na nila ito bilang bike park. Ayos rin naman talaga yun. At least meron na malapit na bike park within Quezon City na pwedeng puntahan kung plano mong mag quick bike adventure, yung mga ganun ba. Kaso ba't nga ba ngayon ko lang naisipan na magpunta dito? Noong 2023 pa nga ito open. Hindi ko rin kasi sure eh. Another useless fact for you my dudes. Hindi ko naman sinasabi na hardcore biker ako kasi hindi rin naman talaga. Pero simula nung bumalik ako sa pagbabike noong 2020, yung time na nag-boom talaga yung pagbabike dahil sa pandemic, medyo marami na rin ako napuntahan at saka ilang beses na rin ako nabudol ng mga bike dudes ko. Pero ganun pa man, marami pa rin akong hindi napupuntahan ng mga sobrang sikat na bike spots. Tulad na lang ng Timberland. Pero at least itong Payatas Bike Park, isa sa mga gusto kong puntahan dati. Ito na siya. Kaso, ayun naman. Kaso epic fail tayo ngayon, my dudes. Sarado pa pala, for reservation pa to. Kaya yun, epic fail talaga tayo dun, my dudes. Sabi pala ni Chief Sir, matagal na raw nasarado tong bike park. Yun nga kasi may inaayos, may nire-renovate daw ng mga kalsada dun sa loob. Parang magdadalawang taon na raw yata nasarado to. Kaya yung mga nagpaplano dyan na mga biker dudes natin, wag nyo na munang planuhin. Hindi pa rin daw kasi alam kung hanggang kailan yung gagawin dyan eh. Kaya hindi pa sila makapagsabi kung kailan mag-open ulit yung bike park na yan. Yun lang. Doon ako nalungkot. Kamote break. Your road. Oo. Road talaga nila to. Their road. At yun nga. So wala na tayong choice. Balik na lang tayo sa Fairview. Kapag pupunta kasi ako sa UP, baka mapasarap ulit yung bisikleta ko dun eh. So magtatagal pa, baka abutin na ako ng tanghali. Kaya inisip ko na lang, dun na lang ako sa medyo mas malapit sa bahay. Balik na lang ako sa UP some other time. Marami pa pala tayong pwedeng puntahan doon sa UP na hindi ko pa napupuntahan ng nakabike. At i-feature ko yun dito sa ating channel sometime soon. So make sure to stick around my dudes. Mag-have fun pa ulit tayo doon sa UP. E-explore pa tayo a little bit more. Parang si Dora the Explorer. Vamonos! Ngayon punta muna tayo sa East Fairview. Masarap din kasi magbike dun eh. Mapayapa, tsaka marami kang pwedeng puntahan. Maluwag, tsaka mayroong mga ahon dun.
May dalawang medyo malupit na ahon dun. Papakita ko sa inyo mamaya, my dudes. It's a lot of fun. At yun, eto. Mag-enter the dragon na tayo dito sa East Fairview. By the way, dito rin pala sa loob ng East Fairview yung Lamesa Eco Park. Ilang beses ko na rin napuntahan yun. Pero matagal na, siguro mga 2020 or 2021 nung nagsimula ako ng pandemic biking. Tamang chill lang rin naman yung lugar na yun. Kung magdadala ka ng bike doon, medyo maliit lang naman yung lugar para ikutin ng bike. Baka nga wala pang isang oras yun tapos mo nang ikutin yung buong Eco Park eh. At nung mga oras na yun, alam ko merong entrance fee yun na 40 pesos. Di ko na lang din sure ngayon. Tsaka di ko rin pala alam kung merong nadagdag pa dun sa Lamesa Eco Park na pwedeng puntahan. Kasi nung time na nag-iikot-ikot ako dun eh, medyo limitado rin yung galaw ng mga tao dahil nga pandemic din. So may mga ibang area din na sarado. Yun din naman yun na kami sa pandemic biking. Yung eksena lang ng pagbabike dati, hindi yung pandemic mismo, di ba? Unang-una wala kang kasabay ng mga sasakyan. Pangalawa, less crowded talaga yung mga lugar. Sa tingin ko yun talaga yung pinaka-efficient na mode of transport nung time na yun. Masaya rin talaga. Pero sana naman wag nang bumalik yung pandemic, di ba? Ayaw naman natin mangyari yun. Pasalamat na lang tayo kay Lord na natapos na rin yung pandemic. At ito na nga yung unang ahon natin. Sobrang banayad pa niyan sa simula. At dito medyo nagsisimula na yung ahon. Pero banayad pa rin naman kahit papano. Pakunat na ng pakunat. At dito sa may malapit sa kanto, ito na yung talagang ahon. Maganda rin yung lugar dyan sa kaliwa eh. Kaso alam ko restricted area yan. Nabisikleta ko na yan ng di sinasadya ng isang beses. Sinubukan ko lang mag-explore. Morning po. Yun. Finish. Unang ahon. Ito, water break muna. At yun, natapos na natin yung isang ahon. Dito muna tayo sa chill. Okay din daanan tong tagos-tagos na to eh. Para kang nata time-space warp. Time-space warp sa Esquinites. Tapos may mga papaya pa. Para kasing pag lumabas ka dun sa kabilang dulo, ibang lugar na yung napuntahan mo. Tapos papasok ka ulit dun sa makitid na Esquinites. Paglabas mo ulit sa kabilang dulo, ibang lugar na naman siya. Kaya ang galing din talaga eh. Mga produkto lang ng aking mapaglarong imahinasyon. At ito pa ulit, isa pang Esquinites. Maganda rin mag picture-picture dyan. May mga papaya,
Tsaka may mga flowers. Ang ganda. At ito na yung huling Esquinitis exit. Yan. Ang galing. Tapos ngayon, subukan na ulit natin na umahon. Ito palang pangalawang ahon, medyo mas makunat na to. Mas challenging. Kaya masaya din kasi mas na-challenge ka. Mas nasusubukan yung tatag ng bisikleta mo. At eto na yun. Makikita nyo dito pa lang sa simula, medyo matarik na siya. Maiksi lang naman tong ahon na to, mga around 91 meters. Pero makunat din siya. Dito ako nagpa-practice ng ahon. Pag meron kaming mga ride na matitindi ang ahon. Pero hindi pa naman nangyayari yung umakyat ako ng matinding ahon. Sa akin, ang pinakamatinding ahon na nasubukan ko, yung paakyat ng Batasan galing San Mateo. Lagi ko ring iniinda yun eh. 1 o 2 beses ko pa lang yun hindi natukuran. Pero mahaba din kasi yun eh. Tansya ko lang naman mga nasa 0.9802 kilometers na makunat na ahon. Para lang naman sa akin. Kasi ako malakas naman talaga akong biker dude man. At yun, naiahon din natin. Maganda siyang challenge pagka gusto mong magpalakas tulad ko. Magpalakas ng loob sa pagbabike. Nye. Tapos nung ahon na yun, medyo nakaramdam na ako ng gutom. Kaya naisipan ko na rin na tapusin yung aking maiksing short ride. Breakfast na tayo, my dudes. Maghahanap na ako ng kape at saka ng masarap na almusal bago umuwi. Ayos na din yun for now. At least nakipagbisikleta pa rin ako kaya masaya ako. Yung tipong may napuntahan akong ibang lugar ngayon, kahit sabihin mong sarado yung Payatas Bike Park, okay lang, at least napuntahan ko pa rin siya. Mag-antabay na lang tayo, my dudes, kung kailan magbubukas tong si Payatas Bike Park ulit. Sana sometime soon. At babalikan ko ulit yan for sure. At dito ko natatapusin yung ating episode, my dudes. Until next time, stay hydrated, my dudes. Yun, sa wakas, makakain na rin ako. And coffee. Finish!